Iginaan naman ng ilang artist at estudyante sa paggawa ng iba't ibang obra ang pagsulong sa dignidad ng buhay at karapatang pantao sa bansa. Balitang hatid ni Katrina Son. Nangungusap at puno ng emosyon ang mga painting na ito na makikita sa isang exhibit sa tinaguriang Hudyat sa Far Eastern University sa Maynila. Dito nagsama-sama ang mga batikang alagad ng sining at mga estudyante para ipahayag ang kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng kanilang mga obra. Human dignity raw ang konsepto nito. Ibig sabihin yan, warning, no? Exhibit siya ng mga batikang artists natin, saka mga photographers at mga literary artists natin na nagpapahiwatig ng kanilang hinaing at kanilang pag-aalala sa mga nangyayaring walang humpay na killings dahil sa war on drugs. Isang iskultor na si Julie Luch sa mga nakiisa rito. Ang kanyang obra ay tinawag niyang Beauty of Brutality. My idea is really just to mourn. I just want to mourn all these people killed across the country. Killed with impunity and killed with little conscience or no conscience at all. It's time for the artists to really speak up. And I think art is a very powerful tool to express sentiments of the people. Kasama rin sa exhibit ang mga obra ng national artist na si Ben Cabrera na tinawag niyang Cry for Justice. Tinawag naman ni Antipas de Lovato ang kanyang obra na Bakas ng Salarin 2016. Pero isa sa pinakaagaw pansin ng exterminator ni Virgilio Aviado kung saan makikita ang larawan ni Pangulong Duterte na may hawak na baril. Ang mga obrang ito, isang paraan daw para imulat at ipaalam sa mga estudyante ang mga kaganapan ngayon sa bansa. So that they could be aware of the issues and be more informed that through the artwork, they will be able to have a better understanding of human rights and human dignity and then maybe take a stand on the issues. Pinapakita po nito yung, pinarepresent niya po dito yung mga torture o yung parang mga nangyaring masama katulad sa war on drugs. Kaya sa tingin ko po dapat hindi ito mangyari dahil hindi nabibigyan ng human rights or karapatan pantao yung mga tao. Ang gobyerno dapat pinoprotektahan yung mga tao niya, hindi yung inaalipin or pinapatay. Katrina Son, GMA News.